Anong nangyari sa'yo, Caleb? Hindi ka naman dating ganyan. Nakita kita. I saw you, Maginda. Patuloy niyang tinitigan ang mukha nitong punong-puno ng galit para sa kanya. Ngayon ay namamasa na rin ang gilid ng mga mata nito. Mabilis na pumasok sa isipan niya ang nag-iisang beses na nagtungo at pumasok siya sa isang hotel. At iyon ay para makipagkita sa lalaking si Roy. Nang maalala iyon, agad siyang natigilan at napaisip. Nagkakamali ka ng iniisip. Umiling siya rito. Hindi ko kilala si Roy. Sinubukan niyang kunin ang isang kamay nito pero mabilis iyong inilayo ni Caleb. Kung ganon, bakit ka nakipagkita sa kanya sa loob ng hotel? Bakit sa loob pa ng hotel room? Nanginig ang ibabang labi niya nang marinig ang mga tanong nito. Alam niya sa sarili na hindi niya kayang sagutin ang tanong ng lalaki. Hindi niya kayang sabihin dito ang totoo dahil natatakot siya sa iisipin nito sa kanya. Maniwala ka, hindi ko siya lalaki. Matagal siyang pinagmasdan ni Caleb sa mukha. Nang hindi nito makuha ang sagot na nais, malakas itong nagmura bago siya tinalikuran. Wala siyang ibang nagawa kundi ang lumuha ng tahimik. Nanatili siya sa kama nila, nakahiga habang umiiyak. Si Caleb naman ay hindi na lumabas ng maliit nitong library. Nanatili na ito roon hanggang sa sumapit ang 10:00 ng gabi. Tumila na ang pagluha niya. Kahit gustuhin pa niyang umiyak ay wala na siyang mailuha pa. Nakatulala lamang siya habang iniisip ang mga nangyayari. Gusto niyang sabihin sa asawa ang totoo. Gusto niyang ipaalam dito na hindi niya magagawa ang ibinibintang nito. Pero alam niyang mas dudumi ang tingin sa kanya ni Caleb oras na nalaman nito ang nakaraan niya. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at niyakap ang mga binti niya. Hindi niya sasabihin dito ang kanyang nakaraan. Pwede siyang makipagkita kay Roy at pilitin ang lalaki na magpaliwanag kay Caleb. Kahit ano, gagawin niya. Basta, huwag lang nitong malaman ang sikretong kanyang itinatago. Mula sa pagkakapikit ng mga mata, nagmulat siya nang marinig ang message tone ng cellphone ng asawa. Natuon sa dulo ng kama ang paningin niya. Nakita niya ang phone nitong umiilaw. Naisip niyang naiwan ito roon ni Caleb nang umupo ito sa gilid ng kama kanina. Tumayo siya at nilapitan niyon sa kadinampot. Natigilan siya nang makitang humihingi ng password ang cellphone nito. Oo nga pala, nakalimutan niya na may password ng cellphone nito. Napaisip siya kung pati ba mga laptops at computers nito ay meron na ring password. Bakit bigla itong naglagay ng security sa phone nito? Samantalang malaya niyang nabubuksan ng mga iyon noon. May tinatago ba sa kanya si Caleb? Bakit mo pinapakailaman yan? Natigilan siya nang makitang lumabas muli sa walk-in closet ang lalaki at mabilis na lumapit sa kanya. Saka hinablot mula sa kamay niya ang cellphone nito. Galit itong tinitigan siya sa mukha. Bakit may password yung cellphone mo? Natahimik si Caleb subalit nanatiling matalim ang mga mata nito. Sinundan niya ng tingin ng kamay nito nang ipasok ng lalaki ang sariling cellphone sa suot na pants. Ano ngayon? Tinalikuran siya nito at akmang papasok muli sa walk-in closet nang pigilan niya ito sa isang braso. Hindi ka naman nagpa-password noon na. Malalim na nagbuga ng hangin si Caleb. Nilingon siya pero hindi naman ito nagsalita. Nanatili lamang sa kanyang tingin. Doon niya napagtanto ang isang bagay. Mariin siyang lumunok bago lakas loob na nagsalita. Hindi mo ako makikita sa hotel kung wala ka rin doon. Sumilay ang ilang gitla sa noo ng lalaki. What did you say? Bakit nasa hotel ka? Anong ginagawa mo sa hotel?
Matagal siya nitong tinitigan. Hindi makapagsalitang sinalubong ang matatalim niyang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, binawi nitong paningin at umiiwas na ibinaling sa malayo ang mukha. Doon siya tuluyang natigilan. Sa nakikitang reaksyon mula rito, tila kinumpirma nito ang mga hinala niya. May babae ka ba? Humigpit ang hawak niya sa braso nito. Pakiramdam niya kasi, mabubuwal siya sa panlalambot ng mga tuhod. Hindi niya maintindihan ang reaksyon na nakikita sa mukha ni Caleb. Hindi niya matukoy kung galit ba ito o guilty. Makaraan ng ilang sandali ay binawi nito ang braso na hawak niya sa katuluyan siyang hinarap. Huwag mong ibalik sa akin ang ginagawa mo. Wala akong ginagawang masama. Hindi niya napigilan ang sarili na magtaas ng tinig. Sa halip na sumagot, tuluyan siya nitong tinalikuran at lumabas ng kanilang silid. Naiwan siya mag-isa sa kwarto nila at lumuluha. Samantala, ilang beses na sinuntok ni Caleb ang manibela habang nagmamaneho ito sa daan. Kung susundin niya ang galit sa dibdib, hahanapin niya ang lalaking tinatawag nitong Roy at ilalabas dito ang galit niya. Gusto niyang magwala kanina. Nais niyang iparamdam at ipakita kay Maginda ang galit na nararamdaman niya. Labis siyang nasasaktan dahil sa kabila ng paghihinagpis na nakikita nito, pinili pa rin ng babae na itikom ang bibig at protektahan ng lalaki nito. Hindi niya kayang makasama ang asawa sa gabing yun. Pakiwari niya ay mawawala siya sa katinuan, oras na makatabi ito sa kama sa kabila ng katotohanan na naglilihim ito sa kanya. Kahit pa iniputan na siya ng asawa sa ulo, sapat nang makita niya itong lumuluha. Sapat nang masaktan niya ang babae sa mga matatalim na salitang binitawan niya. Baka kapag nadamay ito at napagbuhatan niya ng kamay dahil sa matinding galit, masaktan lang din niya ang sarili. Galit siya pero hindi niya magagawang gumawa ng isang bagay na magtutulak dito palayo. Hindi niya kaya. Kailangan niyang dumistansya sa asawa at magpalamig. Huminto sa isang building ang sasakyang minamaneho niya. Bumaba siya at dumiretso ng hakbang papasok sa loob. Matapos makapunta sa floor na sinadya niya, ilang ulit niyang pinindot ang bell habang naghihintay sa labas ng pinto. Nang mabuksan iyon, bumungad sa kanyang dalagang si Lara. Bahagya pa itong natigilan nang makita siya. Nakasuot ito ng white shorts at simpleng pink shirt. Nilakihan ng babae ang awang ng pintuan nito. Walang pasabi siyang pumasok saka siniil ng halik ang dalaga. Pinagsaluhan nilang isang mainit na halik habang unti-unting sumasara ang pintuan ng condo unit nito sa likuran niya. Matagal siyang nakatitig sa harap ng sariling refleksyon sa salamin, namumutlang mukha, nangingitim ang ilalim ng mga matang, gabi-gabing umiyak. Nawawalan na rin ng kulay ang mga labi niyang dati puno ng sigla at matitingkad ng ngiti. Iyon ang laging nakikita ni Maginda sa tuwing sisilipin niya ang sarili sa salamin. Tuluyan na niyang napabayaan ang sarili. Kahit anong pangumbinsi ang gawin niya, hindi na niya kayang magpanggap na walang problema at kaya niya. Mula sa salamin sa kanyang harap, nilingon niya mga damit na nagkalat sa ibabaw ng kama. Kaninang alas 5 pa siya namimili ng maisusuot, subalit wala siyang matipuhan sa mga kasuotang nasa loob ng cabinet niya. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang mag-shopping at pagurin ang sarili sa mga bagay na nakasulat sa listahan na nahanap niya sa internet. Kanina, nag-research siya kung ano ang pwedeng gawin ng mga babaeng katulad niya. Yung mga nawalan na ng pagmamahal sa sarili dahil sobrang nadadown sa problema sa buhay mag-asawa. May ilang listahan siyang nagawa dahil sa pagre-research niya at isa na nga roon ang lumabas para magpaaraw at mamili.
Gawin ang mga bagay na hindi nagagawa simula nang makapasok sa buhay mag-asawa, ang makipag-date sa sarili. Subalit kahit anong gawin niya, wala siyang makita o matipuhang damit para suotin. Pakiramdam niya, lahat ng iyon ay pangit. O di kaya ay pangmana. Parang nawalan siya ng tiwala sa sarili. Para sa kanya, mas maganda o mas higit ang babae ng asawa niya. Kaya nawalan na ito ng gana sa kanya. Umangat ang tingin niya at sinipat ang orasan na nakasabit sa itaas ng pader. 8:00 na ng gabi. Wala na ring silbi ang paghahanap niya ng maisusuot dahil gabi na. Saan pa siya pupunta sa ganong oras? Sa club? Sa bar? Sa 7-Eleven? Mariin niyang ipinigit ang mga mata bago humugot ng hangin at saka tumayo. Pinulot niya lahat ng damit saka iyon ibinalik sa loob ng glass cabinet. Mula sa kwarto, bumaba siya at nag-umpisang magluto ng hapunan sa kitchen. Nasasaktan ang puso niya. Malungkot siya at pakiramdam niya, wala na siyang buhay sa loob. Nagagawa man niyang kumilos at gumalaw na parang buhay na tao, durog na durog naman siya sa loob. Nahihirapan ang damdamin niya ngunit hindi na niya magawang lumuha o magpakita man lang ng kahit na anong emosyon. Pagod na siya. Pagod na lumuha at problemahin ng lahat sa loob ng mahigit 1 buwan. Pagkatapos niyang magluto ng hapunan, naghintay siya sa loob ng sala at tumitig sa kawalan. Naaawa siya sa sarili. Napunta lamang sa wala ang lahat ng pagsasakripisyo niya. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, narinig na niya ang paghinto ng kotse ng lalaki sa labas ng bahay nila. Tahimik siyang tumayo at naglakad patungo sa harap ng pinto. Makaraan ng ilang minuto, bumukas yun at bumungad sa kanya si Caleb. Nakasuot ito ng royal blue suit, tuwid ang tindig at blanco ang ekspresyon ng mukha. Kinuha niya ang briefcase sa isang kamay nito saka isinara ang pintuan sa likuran ng lalaki. Hindi katulad noon na sinasalubong niya ito ng ngiti at mga halik. Ngayon ay matigas ang mukhang sinalubong niya ang asawa. Nagsimula itong humakbang at nang malagpasan siya, palihim niya itong inamoy. Pero katulad ng mga nagdaang ilang linggo, wala nang amoy ng babae sa kasuotan nito. Hindi niya tuloy maiwasang hindi isipin kung nagkamali lang ba siya, na baka wala talaga itong babae at kaya ganun ito kalamig at kadistansya sa kanya, ay dahil lang sa lihim na pilit niyang itinatago rito. Nang mapatapat ito sa pintuan ng kitchen, sandali itong huminto sa paglalakad at nagsalita. Kumain na ako. Matapos yun ay tuluyan itong umakyat ng hagdan at pumasok sa kwarto nila. Nilak niya ang pinto ng bahay bago umakyat na rin sa kanilang kwarto at saka nilapag ang briefcase nito sa ibabaw ng side table ng kama. Tahimik siyang lumabas ng silid nila at niligpit ang hapunan na hinanda niya para kay Caleb. Sa loob ng 1 buwan, ganoon na lang lagi ang eksena na mapapanood sa loob ng bahay nila. Hindi katulad ng dati. Uuwi ito pagsapit ng 8:00 ng gabi. Pero simula nang dumaan ng 1 linggo, matapos nang naging sagutan nila, lalong dumistansya sa kanya si Caleb. Hanggang sa 11:00 ng gabi na ito umuwi. Pagdating nito sa bahay, hindi rin sila nag-uusap. Kung may sasabihin naman ito katulad ng kung kakain ba o hindi rin siya tumutugon. Pagsapit naman ng umaga, maswerte na kung kakain ito ng agahan. Madalas ay umaalis na lang ito nang walang paalam sa kanya. Noong una, tinatanong niya ito kung bakit gabing-gabi na ito umuwi. Ang lagi nitong dinadahilan ay ang trabaho. Overtime ito sa opisina nila pero ang totoo, alam niya nagsisinungaling ito. Ang kaso lang, wala na siyang lakas ng loob na magtanong pa. Natatakot siyang mauwi lang sa nangyari noon ng lahat.
Naging ganoon ang sista nila araw-araw, pero sa kabila nun, alam niyang may pagmamahal pa rin para sa kanya si Caleb. Dahil kung minsan, sa kalagitnaan ng gabi o ng pagtulog niya, mararamdaman na lang niya ang mga haplos nito sa kanyang pisngi. Paminsan ay hinahalikan siya nito sa noo. Minsan naman ay hinahawakan lang nito ang kanyang kamay. Nung una itong gawin ng lalaki, buong akala niya ay makikipag-ayos na ito sa kanya sa pagsapit ng umaga. Pero gano'n na lang ang dismaya niya nang hindi siya nito pansinin. Malamig pa rin ito. Naisip lang niya na galit pa rin sa kanya si Caleb dahil maging sa mga oras na iyon, hindi pa rin niya magawang aminin dito ang buong katotohanan. Kalaunan, nasanay na rin siya sa setup nila at natanggap na hanggang hindi siya nagsasabi ng totoo. Hanggang doon na lang silang dalawa. Kinabukasan pagising niya, napabalikwas siya ng makapangwala na si Caleb sa kanyang tabi. Mabilis niyang binalingan ang orasan nila sa pader, natigilan siya na makitang 7:00 na ng umaga. Nagpakawala siya ng hangin matapos maisip na umalis na naman ito nang hindi kumakain. Muli siyang nahiga at pinilit ang sarili na bumalik sa pagtulog. Subalit, kahit anong kanyang gawin, hindi na siya magawang hilahin ng antok. Doon siya nagdesisyon na bumangon at maligo para gumana man ang pakiramdam niya. Ang balak lang niya ay magpahangin sa bakuran nila pero nang maisip niya na mamaya pang 11:00 ng gabing uwi ni Caleb, nagdesisyon siyang magbihis at tuluyang umalis. Suot ang isang floral smackdown dress at habang nakalugay ang mahaba at medyo aalon-alon niyang buhok, sumakay siya sa taxi at nagpahatid sa isang mall. Sumilay naman ang maliit ng ngiti sa mga labi ni Caleb matapos umikot sa harap niya ang dalagang si Lara. Sa loob ng isang buwan, wala silang ibang ginawa ng babae kundi ang magpakasasa sa isa't isa. Sa bisa ng kontratang pinirmahan nila, nagagawa niyang kahit anong naising gawin dito. Noong una ay halatang asiwa ang babae. Subalit sa pagdaan ng mga araw, ay natanggap na rin ito ang paraan niya ng pananahimik. Sa umaga, matapos gawin ng ilan sa mga trabaho niya sa opisina, aalis na siya at magtutungo sila ng dalaga sa mall para samahan nitong mag-shopping. Matapos naman kumain sa labas, babalik siya sa office niya at tatapusin ang mga natirang trabaho bago umuwi kay Lara sa condo unit at walang sawa na makikipagsiping